Magsugans na. Pasture. Perfect. Yeah. So, ayan yung aming honey. Siya sis. This is about kudos. Honey, honey. Oh, sugar, sugar. Mahal, bugis na hin. Du musst jetzt auch, oder habe ich schon meine? Oops. Ayan, mag-isa lang akong ano ha? Ayan guys, oh. Gusto ni Trauf, mahal. Oops, mahirap yung taga. So, good morning guys. Tapos na akong maglagay sa glass. Kung nakita niyo naman ang aking paglagay sa glass, insakto na walang kilo-kilo ay insakto kagad ang aking paglagay kasi medyo marunong tayo sa paglalagay. Ganun lang yan guys. Arte ko lang yan. Pero, sabihin ko sa inyo guys, masarap talaga na magkaroon ng sariling honey sugar baby. Dahil gawa mo, tinarabaho mo. Syempre, si Hubi naman yung hard work noon ay si Hubi naman talaga. Dahil nga, syempre, kailangan ng malakas din ako, pero maganda yung may kasama. So, na-update ko lang ngayon to guys kasi nailagay ko na lahat sa glass, natapos ko na, nagawa na namin lahat. Kaya for the next harvest ay medyo may alam-alam na rin. Dahil yun na nga ang sabi ko sa inyo guys, unang harvest namin yun, first timer lang kami. At first timer ko rin ngayon na magkaroon ng sarili kong honey na nailagay ko sa glass. Diba guys? At marami naman, tama na to, ilang buwan ko rin tong para lang sa akin to guys ngayon. Unang ani ay para lang sa akin dahil, siyempre, para din sa amin lahat kasi kumakain din naman sila ng honey. At gustong-gusto rin nila yun sa butter with bread and honey. Sa akin kasi ay paulit-ulitin ko ay sa kape talaga mula pa noon ay sa kape ko talaga yan nilalagay. At kung ano ang sa bread talaga yung sarap. Kinain ko na nga kanina eh. Sana nga naman next harvest namin on July ay maganda rin ang aanihin namin. Kasi sa umpisa pa lang pagkakala ko dark color siya. Ngayon ko lang nalaman na pag hinalo mo pala ng hinalo 2 times a day, after 3 days ay ito na siya. Ayan, ito na ang kulay niya, 'di ba? Parang brown 'yon. Brown na brown, hindi parang kundi brown na brown. Pero ito yung yung huli yan, ayan, 'di ba? Creamy. Ang sarap. Ang sarap, talagang tinikman ko na ng tinikman kanina, kinain ko na ng kinain. Dahil nakita ko talaga siyang creamy. At yung pag sa halo na yun ang pinagtripan ko kanina, kinain ko ng kinain. So, yun lang guys, nag-update lang ako dahil talagang kahit papaano ay meron kaming nakuhang honey nagkamali kami doon sa unang honey namin. Akala namin ay makakuha kami ng more than 30 kilos. Eh, yun lang ang nakuha namin guys. Oh. Ito lang, sa nakita niya. Ayan. O, diba? Pero okay na yan kaysa sa wala. Diba? So, yun lang guys. Update lang ako sa aking paggawa ng aking sariling honey. Pero sa next time na sa sunod ko, pag marami na nga talaga akong yun na ay, ang pangalawa na yun ay pamimigay ko na yun. Ito ay para lang sa akin at sa anak ko, yung panganay ko, kasi hingi na siya ng hingi. Sabi ko, hindi ko pa nailagay sa glass, mag-antay ka, pero mamaya magbibigyan ko na siya. Kasi supportable naman siya sa akin dahil yung mga gamit ko, yung uniform ko, yung
para hindi ako kagatin, o bigay niya yon, o diba? Kasi hindi niya sukat akalain na mag-ano ako ng bis. Sabi niya, bakit ko daw naisipan yan? Eh sabi ko, gusto ko lang ang mahal-mahal nga. Bili ako ng bili doon sa, kasi ang binibili ko yung organic, at mahal nga, bili ako ng bili, tapos meron ng mga garden kami, bakit hindi ko nga i-try? Yun nga lang guys, meron din kamahalan pag mag-start. Kasi bibilin mo yung lahat ng gamit, kailangan may gamit ka, hindi yung wala kang gamit. At saka, ang importante pa dito guys, yun nga ang idudugtong ko dito sa Germany, tinitingnan talaga nila kung malinis ang gawa. Kung malinis ang paligiran mo na paggawa, at kailangan naka-distilled, at saka yung talagang ano sila dito, hindi yung pwedeng magbebenta ka lang na walang ano ba, chine-check up pa yan nila, tinitingnan talaga guys. Kaya, at saka ito nga ba nga guys, ito, pag sa oras na magbebenta na ako, dapat yung buhok ko ay nakatakip yan, nakatakip. Hindi pwedeng yung buhok mong buwaghag lang nakaganito, tapos magbebenta ka, ay hindi pwede. Dahil, ito, hindi ako nagamit kasi ako lang naman ang kakain. Kami lang naman. Hindi pwede dahil pag magkaroon ng konting dumi or may makita sila sa honey mo, kung masyado silang stricto dito about kalinisan. Kaya next time, pag sure na ako na ibibenta ko, ay talagang magsuot na ako ng para sa buhok. Kailangan talaga kasi malay mo may mahulog na buhok, kung ano pa man dyan, o diba? Kailangan talaga sa paggawa ng ganito, dito kasi ay masyado silang stricto. At saka, pag hindi mo yan gawin, at may makita sila sa honey na madumi, ay tatanim na yan sa isipan na hindi na maano sa ano mo, pag magnegosyo ka, masisira. Yan. Kaya ingat din kayo guys, pag magkaroon kayo ng baka gusto nyo rin na magkaroon honey, ingatan nyo dapat talaga ay malinis. Kasi dito sa Germany, medyo ano sila, stricto sa mga ganyan. Masyado silang ano sa kalinisan. Kaya, yun lang ang aking masasabi. At kailangan nakatip ang buhok at talagang malinis kapag magtrabaho, pag gumawa ka ng honey na ibibenta mo. At yun lang guys. Basta ngayon, yung sa akin neto ay akin lang to. What I mean is, para lang sa amin. Yung pambahay lang to. Ang sarap niya guys. At saka maganda talaga. Inano talaga namin ang pagka pure at saka ang pagka-masarap, napakasarap niya guys. Pero, meron lang akong kaibigan, yung best friend ko, nabibigyan ko talaga siya. Siyempre, sure naman ako na wala siyang masasabi sa akin. Yun lang, kasi kilala ko man siya at saka naman kami. Yun lang, anak kong bibigyan, yung panganay, at saka yung kaibigan ko. Ayun lang guys, bye bye and thank you for watching again. This is only na update din sa aking honey bee. Bye. You. So, ayan na po ang mga bula ng aking honey. So, at tatanggalin yan. Tatanggalin yung bulo. Ala, nagtigas na siya. Matigas na. Tapos, aming hahalukayin na naman ulit. Ayan. Masarap ng aming honey. Creamy na siya, guys. Creamy na. Parang bato na siya. Oops. Ayan na.
Gebruik ze eerlijk de staken man, ha?